Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras nito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Maraming mga tao ang nagsasabing matatagpuan daw nila ang totoo at talagang tunay daw na pag-ibig sa mga relasyong patago or yung mga bawal na ugnayan. Sa madaling salita, nandun daw sa mga kabit ang totoong kaligayahan. Dahil ang unang reason nila, hindi na daw maghahanap ng pangalawa kung masaya na sila sa una. Dito ako napaisip, oo nga no, bakit ka pa maghahanap ng pangalawa kung masaya ka na sa una? Alam kong marami sa inyo ang sumasang-ayon at marami din yung mga kumukontra. Relax lang po kayo at hayaan niyo pong babasahin ko po sa inyo ang isang kakaibang kwento ngayong oras nito. Tungkol ito sa mga kabit. Totoo nga bang sa kabit matatagpuan ang true love? Para malaman na po natin, ito na po ang kwento. Ako po si Tony, 29 years old. Sa edad kong to, marami na akong naranasan. Lalong-lalo na kung babae ang pag-uusapan. At higit sa lahat, yun bang relasyong patago lang? Patago, pero kakaiba naman ang pakiramdam. Nasabi ko ang mga ito dahil meron din po akong karanasan. Balikan po natin nung ako'y 22 years old pa lang. Nagkaroon na ako noon ng karelasyon. At nakilala ko siya sa isang mall. Bale, aksidenteng nasagi niya ako habang namimili. Nagalit ako noon kasi halos tumilapon na yung mga gamit sa kusina na napili ko. Nung tingnan ko ang taong nakabangga sa akin, halos nawala na yung galit ko. Biglang humupa ang init ng ulo ko. Kasi nga naman, maputi, matangkad, at talagang ubod ng ganda ang babaeng nakabangga sa akin. Sa sobrang pagkabigla ko, ako na yung humingi ng sorry. Kahit na alam naming pareho na siya naman talaga ang may kasalanan. Miss, pasensya ka na ha kung nabangga kita. Ang nakangiting sabi ko. Ha? Ako bang kinakausap mo? Kasi hindi na po ako miss. Mrs. na po ako. Wala nga lang anak. At wala din yung asawa ko. Ang sagot niya. Opo, ikaw nga. Wala naman pong ibang tao dito ah. Sorry ha, kung miss ang sinabi ko. Mukhang dalaga ka pa naman kasi. Hindi halatang may asawa ka na. Lalo na at wala ka pang anak. By the way, Tony nga pala ang sagot ko. Sabay abot sa palad ko. Ay sus, mukha lang no. Pero alam mo, hindi na bago sa akin yan. Dahil karamihan kasi sa mga nakakasalamuha kong tao, dalaga pa rin ang tingin nila sa akin. Ay, pasensya na. Baka
nangawit na yung kamay mo. Lovely nga pala ang nakangiting tura nito. Nice to meet you, Lovely. Ang ganda naman ng pangalan mo. Kasing ganda mo. Siya nga pala. Nasaan palang asawa mo? Sa ganda mong yan. Hinahayaan ka lang niyang mag-isa. Hindi ba siya natakot? Baka kasi magising na lang siyang iba na ang kasama mo. Ang pabirong sabi ko sa kanya. Alam mo ikaw, Tony, bolero ka talaga. Ang dami-dami mong iniisip eh. Ang mabuti pa, tara, coffee muna tayo. Magliwaliw muna tayo. Punta tayo sa mall. Pasyal muna tayo doon. Para naman makilala natin ng husto ang isa't isa, ang sabi niya. Sige ba? Gusto rin kitang makilala ng husto. At lalo na, gusto kong malaman kung bakit ka hinahayaan ng asawa mong mag-isa. Naku, kung ako lang sigurong asawa mo, hindi ako papayag na mag-isa ka lang. At lalo na, kung magsuot ka ng ganyan ng mga damit. Kita mo nga para kang nangaakit sa ganyang suot mo. Kawawa naman ang mga lalaking nakakakita sa'yo. Hay nako, ang sambit ko. Alam mo, kanina ka pa eh. Tara na nga. Bayaran na natin itong mga to para naman makapagliwaliw na tayo ang wika naman niya. Nung time na nakilala ko si Lovely, pakiramdam ko, matagal ko na siyang kilala. Bibihira lang kasi yung mga gaya niya. Bukas ang isipan niya sa lahat ng bagay. At parang gusto ko siyang subukan kung papayag siya sa iniisip kong mangyari sa amin. At yun na nga. Pagkatapos naming bayaran ang aming pinamili, agad na kaming pumunta sa mall. Gaya nga ng napag-usapan namin, naglibot-libot muna kami sa loob ng mall na yun. Hanggang sa nakaramdam na kami ng pagod. Tony, pagod na ako. Masakit na yung mga paa ko sa kakalakad. Doon mo tayo sa coffee shop. Ang sambit nila. Sabay hawak sa braso ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kuryente na gumapang sa mga ugat ko nung hinawakan ni Lovely ang braso ko. Yung nararamdaman kong kakaiba, pilit kong pinatago yun. Dahil ayokong ma-disappoint si Lovely sa akin. Bilang respeto sa kanya, hinayaan ko lang na hawakan niya ito. Hanggang sa nakarating na kami sa coffee shop. At habang humihigop kami ng kape, nung biglang nagsalita si Lovely at ang sabi niya, Tony, alam kong napapaisip ka pa rin hanggang ngayon. Nagtataka ka dahil ako lang mag-isa. At kung bakit hindi ko kasama ang asawa ko. Ang malungkot na sabi ni Lovely. Oo nga pala. Buti naman at naalala mo pa ang tungkol dyan, Lovely. Nasaan pala ang asawa mo? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Ha? Hay nako. Nakalimutan mo na pala ang tungkol dyan. Sayang no? Hindi ko na sana pinaalala pa sa'yo. Kung alam ko lang na nakalimutan mo na pala. Pero, di bale, sasabihin ko na kung nasaan siya. Alam mo, ang hirap ng sitwasyon namin ngayon. Mag-asawa nga kami, pero hindi man lang ako pwedeng pumunta sa bahay ng mga magulang niya. Galit sila sa akin. Kung tutuusin naman wala naman akong kasalanan. Ano bang kinalaman ko sa mga nakaraan nila? Yung tatay ko kasi, ex niya, yung nanay ng asawa ko. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, edi sana, hindi na namin pinagpatuloy ang pag-iibigan namin. Kaso,
Ang problema, huli na ang lahat, naibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Yung mga kasalanan ng mga magulang namin, kami na yung nagdurusa ngayon. Tung asawa ko naman, napakamamasmoy. Dahil hindi naman niya maiwan-iwan ang nanay niya. Hindi man lang niya kayang ipaglaban yung aming relasyon. Nag-away kami ng dahil dyan. Kaya yun, umuwi siya. At ako naman, heto, nag-iisa, nalulungkot. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito. Gusto kong mag-enjoy sa buhay. Gusto kong maranasan yung masayang pamilya. Teka, ikaw ba? Kumusta ka naman? Ang sambit ni Lovely. Lovely, nakakalungkot naman pala ang buhay mo. Sorry ha. Pero, bakit naman ganon? Kung tutuusin naman talaga wala kayong kasalanan. Hindi niyo naman kasalanan kung nagmamahalan kayo ng asawa mo. Dapat sana, hinayaan na lang nila kayo. Sandali lang. Ano na nga ba ang plano mo? Hanggang kailan ka ba ganito? Kaya mo bang mabuhay ng ganito lang? Hindi mo ba iniisip na tao ka lang, Lovely? At syempre, may mga pangangailangan ka. Lalo na at hindi mo kasama ang asawa mo. Kung gusto mong maranasan ang masaya o yung maging masaya, nandito naman ako Sasamahan kita, Lovely. Ang sagot ko sa kanya, sabay hawak sa kamay nito. Sus! Ayan ka na naman, Tony. Alam mo ikaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mamaya, papatulan na kita, ang sambit nito. Lovely, hindi ako nagbibiro. Kaya kong talikuran ang mga babaeng meron ako at mag-focus na ako sa iyo. Ramdam kong malungkot ka at mahirap yung ganyan. Sige na, pumayag ka na. Sasamahan kita. Magtiwala ka lang sa akin. Alam kong napakahirap yung sitwasyon na ganito. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kong itago ang lahat. Lalo na kung pumayag ka na sa gusto ko. Nakakapanghinayang lang kasi. Kung sino pa yung taong tapat magmahal, sila pa yung madalas na hindi man lang masuklian yung pagmamahal na binibigay nila. Pero kung pagbigyan mo ako, Lovely, kung ano ang ibibigay mo sa akin, yun din ang ibibigay ko sa iyo. Ipaparanas ko ang pagmamahal na hindi mo pa naranasan. Please, Lovely, pagbigyan mo na ako ang tulad ko. Alam mo, Tony, kahit ngayon lang tayo nagkakilala, ang gaan-gaan ng loob ko sa iyo. Pakiramdam ko nga, matagal na kitang kakilala at nakasama. Gustong-gusto ko ang sinabi mong yan. Kaya lang, gusto kong bigyan mo naman ako ng konting oras para pag-isipan kong mabuti yan. At para matimbang ko din ang aking nararamdaman, ang sagot niya. Kung ako lang sana ang masusunod, Lovely, hindi mo na kailangang mag-isip pa dahil sisiguraduhin kong magiging masaya ka sa akin. Pero, sige, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Lovely, ito nga pala ang number ko. Tawagan mo lang ako kung nakapag-isip-isip ka na. Kung pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Or ayaw mo, kung hindi ka sang-ayon sa gusto ko, sana tumawag ka pa rin ha. Para naman hindi ako umasa ang wika ko. Tony, huwag kang mag-alala at asahan mo. Tatawagan kita kung ano man ang magiging desisyon ko. Ayaw ko ding umasa ka lang. Sige na.
ubusin na natin tong mga order natin para makauwi na tayo. Ang wika ni Lovely. Pagkatapos ang pag-usap namin, agad na kaming umuwi. Balisang-balisa ako nung nakarating na ako sa bahay. Hindi ko kasi inaasahan na ganon kabilis ang makaganapan sa amin ni Lovely. First time kong nakasama, pero super gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Kakaiba ang babae na yun. Sayang nga lang dahil nakatali na siya. Kawawa siya, may asawa nga. Pero parang sa papel na lang niya ito asawa. Nakakabagot hintayin ang tawag ni Lovely. Pagkalipas ng isang linggo, ito na, dumating na rin sa wakas ang hinihintay kong tawag. Hello, Tony. Pasensya ka na ha, kung ngayon lang ako nakatawag. Kumusta ka na? Alam mo, pinag-isipan ko kasing mabuti ang mga sinabi mo. Tony, papayag na ako. Dahil gusto kong maranasan ang magkaroon ng lalaking pwede kong makasama sa lahat ng hilig ko. Alam kong masama ang plano ito dahil may asawa na ako. Kaya lang, tao din ako eh. Hindi ko na rin nagugustuhan pa itong nangyayari sa akin ngayon. Itong magiging martir. Martir ba ang tawag dito? Ayoko na. Kung ayaw nila sa akin para sa anak nila, pues, hindi ko na ipagsisiksikan pa ang sarili ko. Ang sabi nito. Os, talaga Lovely? Seryoso ka ba? Salamat naman. Lovely, pwede ba tayong magkita ngayon? Ang masayang sabi. Sure, oo naman. Seryosong-seryoso ko. Oo, pwedeng-pwede. Magkita tayo. May hotel sa bayan. Isasend ko na lang sa'yo ang location ha. Mauna na ako dun. Pati yung room number, sasabihin ko na din. See you, Han. Ang waiting. Sa mga sinabi nila, halos magsitayuan na ang mga balahibo. Hindi ko kasi inaasahan niya mapapasakin ang babaeng kahit sinong lalaki magkaka-interest ko. Sobrang saya ko nun. Hindi ko may paniwala. Lalo na nung Han ang tawag niya sa akin. At nung natapos na kaming mag-usap, agad akong naligo at mabilis ko nang tinungo ang lugar na sinasabi niya. Pagkalipas ng halos 1 oras, nakarating na ako. Pumatok ako ng marahan sa tapat ng pintuan na sinabi niya. At halos 1 segundo lang, nasa harapan ko na si Lovely. Agad ko siyang niyakap ng sobrang higpit. Wait lang, Tony, tara dito, ikaw talaga. Ang malambing na sabi niya. Na tila, yun naman ang gumising sa akin. Dahil nakalimutan kong nasa tapat lang kami ng pintuan. At marami yung mga naglalabas-pasok sa hotel na yun. Pumasok na kaming dalawa at doon namin pinagbigyan ang aming mga nararamdaman. Pareho kaming nasiyahan sa ginawa namin. At pakiramdam ko, hindi man lang nagsisi si Lovely sa aming ginawa. Maging memorable ang gabing yun para sa aming dalawa. At ginawa ko naman ang lahat yung makakaya ko para maibigay ko ang alam kong magpapasaya sa kanya. At hindi lang ako ang nagbigay ng effort. At syempre, pati na rin siya. Sulit na sulit at talagang wala akong masabi. Magdamag kaming magkatabi doon.
Bilang isang babae, nirespeto ko siya. Naawa kasi ako sa kanya. Kinaumagahan, ako yung unang lumabas. Lumabas akong parang walang kasamang naiwan sa loob. Ayaw ko kasing maghinala yung mga tao. Lalo na at kabit na ako. Masakit pakinggan at mahirap tanggapin. Pero yan ang naging papel ko sa buhay ni Lovely. Pumayag akong maging panagiputas niya. Kahit na masakit yun para sa akin. Kung iisipin naman ako yung nag-udyok sa kanya na gawin namin ang bawal na ugnayan. Tinukso ko siya at nilason ko ang isip niya. At sa kabilang banda naman, palaging tumatawag si Lovely sa akin. Napapadalas na yung aming pagkikita. Ang iniisip ko noon, mas lamang ako kaysa sa asawa niya. Dahil kung masaya na si Lovely sa piling niya, edi sana hindi na ito naghanap pa ng ibang lalaking magbibigay sa kanya ng kalinga. Nang dahil sa ginagawa namin ito, naniniwala ako sa sinabi ni Lovely. Ang sabi niya, aayusin na raw niya ang paghiwalay nilang mag-asawa. Pinilit kong maniwala sa kanya, pero alam naman natin na hindi basta-basta ang paghihiwalay. Lalo na kung tungkol naman sa mga biyanan ang problema niya. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng itawag sa akin. Dahil nagtiwala ako na maayos ang aming pagsasama. Nag-e-enjoy kasi ako sa pagiging panakiputas sa buhay ni Lovely. Kahit na 1% na lang yung chance, umasa pa rin ako. Hindi ko man lang iniisip yung pwedeng mangyari. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko inaasahan. Yung pagkikita namin ni Lovely, hindi siya sumipot sa aming tagpuan. Sinubukan ko siyang tawagan sa lahat ng mga kontak namin. Wala na. Ang huling pag-uusap namin kasi, bago pa ako umalis sa aming bahay. Maayos naman yung pag-uusap namin. At hindi ko lubos akalain na magagawa niya akong injanin. Sobrang sakit ang ginawa niya sa akin. Mas gugustuhin ko pa sana kung nakipaghiwalay ito ng maayos. At maiintindihan ko pa siya. Hindi yung ganon ang ginawa niya. Oo nga pala. Bakit nga pala ako malulungkot? Bakit nga pala ako mag-e-emo? Nakakainis isipin Ako yung gumawa ng ganon sitwasyon sa mismong sarili ko. Tapos, dumating na yung araw na, heto na. Siguro, at malamang sa malamang, nag-usap na silang mag-asawa. At siguro, nagkabalikan na silang dalawa. Masaya na siguro silang dalawa. Pumayag akong maging panagiputas. Tapos, mag-i-emote lang ako. Sa hindi pagsipot ni Lovely sa aming tagpuan, dito ko na na-realize ang lahat-lahat. Wala palang forever, no? Sa mga kabit. Kagaya ko. Akala ko nga, magiging okay na kami. Kasalanan ko naman ang lahat dahil umasa ako at nagtiwala ako sa kanya. At higit sa lahat, minahal ko ang pag-aari ng iba. Yung nangyari sa amin ni Lovely, ewan ko kung yun na yung paraan ng Diyos para maghiwalay kami. Para siguro magising kami sa katotohanan na masama yung aming ginagawa. Sa umpisa pa lang kasi, nag-e-enjoy pa lang kami. Oo, sobrang nag-e-enjoy ako kahit na patago yung aming ugnayan. Yun lang pala ay pansamantala. Masakit, sobrang sakit. Hindi madaling mag-move on. Lalo na, hindi naman biro ang pinagdaanan ko.
kaunti-unti akong bumabangon hanggang sa natanggap ko na din na wala na si Lovely. Ang isang babaeng nagbigay sa akin ng kakaibang saya. Sa ngayon, may GF na ako. Sa katunayan, nasa ibang bansa siya ngayon at nagtutulungan kaming mag-ipon para sa aming pagpapakasal. Mahirap maging kabit, kaya hindi na ako muling pumasok sa isang sitwasyong sobrang hirap, napakahirap. Mas maganda pa rin yung legal para naman kaya niyong lumantad sa publiko. At syempre, kayang-kaya niyong ipagsigawan sa buong mundong nagmamahalan kayong dalawa. Kaya, sa mga taong gustong maging kabit at yung mga ipinagpapatuloy pa rin ang maling relasyon, kung ako po sa inyo, itigil nyo na dahil walang pupuntahan yan. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Kung may mga tinatapakan kayong mga tao, hindi kayo aasenso sa buhay. Yan ang isa pa sa mga napatunayan ko. Kasi kahit sobra-sobra yung pagtatrabaho ko noon, nagsusumikap ako ng bonggang-bongga. Walang nangyari. Kasi nga naman, isa akong makasalanang tao. Oo, nagkakasala pa rin naman tayo. Lahat-lahat tayo, pero iba yung naging sitwasyon ko. Kasi nga naman, ang iniibig ko dati ay nakatali na. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Tony. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Tony. Sana po ay marami pong nagising sa kwento ng kanyang buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!